Sa, Saan? sa nakikita ko at nababasa ko sa balita, mukhang magtatagal ng giyera natin dito sa Middle East sapagkat Oo. ang sabi ng United Nations Security Council, Mm-mm. ang Russia at ang China ay willing na mag-draft ng resolution Mm-mm. to issue a ceasefire Mm-mm. order. Pero ito ay kinokontra ng Amerika at ng United Kingdom. Mhm. No? At kasi siyempre may mga personal na interest yung mga bansa na yan. Mhm. At ang Iran naman ay nagsasabi na sila ay hindi kami titigil kasi kami yung nasa depensa dito. Oo. At kung sino ang may kasalanan sa pag-atake sa aming bansa ay dapat parusahan. Naku, Yan ang na, sinabi ng partner. kanilang Oo. leader ngayong araw na to. Mm. So kung ganyan na hindi nagkakasundo-sundo ang mga bansang involved at pati dito sa 5-man Miyembro 5 ng countries na permanent na mayroong permanent seat sa UN. United Nations Security Council Mm-mm. ay hindi rin nagkakasundo at hindi makakilos ng epektibo upang ipatigil ang giyera. Deadlock yan na ano mangyayari. Oo. Tatagal bago magkaroon ng solusyon. Yun. So, yung balita natin kanina na nagpuputukan na naman sa bandang Qatar, Mhm. pag yan umabot sa alert number 4, Mhm. there will be a mandatory repatriation for overseas Filipino workers. Kasama tayo doon. Oo, ibig sabihin, whether you like it or not, you need to go back home. Okay. Regardless kung may Oo. existing kontrata ka, regardless kung hindi ka pabayad ng sahod mo, regardless kung ano pa man ang dahilan mo, sumakay ka sa bus, iuuwi ka Umuwi ng ka na. Pilipinas at ihahatid ka dun sa pinakamalapit na airport na walang giyera. Para makabalik Para ng buhay. makauwi ka dito sa Oo, Pilipinas. safe. Oo. So, yun ang ano ngayon, ang katanungan na natatanggap natin. Oo. Sapagkat dito nga sa usapang batas, maraming nanonood dito na taga gitnang silangan. International tayo, Diba? partner eh. Marami Oo, ditong buong mundo. sumusubaybay. Sabi nila, attorney, paano na lang? Oo, mandatory. Kung sakali Mandatory lang naman. repatriation yan. Oo. Paano yung sweldo namin? The existing contract, partner, no? Paano yung kontrata? May liability kami pag hindi yan sinunod. Mm-mm. Alam niyo po sa ilalim po ng ating batas doon sa Migrant Workers Act, kapag nagkaroon ng force majeure, yung act of God, no, act of man, na katulad nitong gera, ay ang kontrata ay automatic and terminated dyan. Terminated dyan. So you will not incur any liability. Pangalawa, paano yung sahod? Yung sahod na hindi na ibigay sa'yo, huwag ka mag-alala. Oo. Kasi ang mananagot dyan ay yung recruitment agency mo dito sa Pilipinas. Okay. Kasi ang liability ng employer mo sa Middle East at dito sa Pilipinas sa yung recruitment agency ay solidary liable sila. So sabi sa akin ng isang taga-sunod natin, taga-pakinig, no? Sabi niya, sir, ano ba yung solidary liability? Oh, by the way, partner, thank you to Miss May May. May ba? May May. We're showing it right now, partner, yung mga ilan sa ating mga OFWs na nagkaroon ng repatriation ng Department of nag-uumpisa Migrant na. Workers. Baka dumating sa mandatory repatriation yan kapag hindi tumigil yan. Kasi the primary responsibility of the government is to ensure Ang seguridad ng ating manggagawa dyan sa Middle East ay mapangalagaan at ma-ensure na sila ay ligtas, no, sa kapahamakan. So kaya nagkakaroon ng mandatory repatriation dyan. At wag alalahanin yung mga sweldo at kaya nga na sinabi ko, yung sweldo pwede nyo singilin yung mga recruitment agency at yung recruitment agency naman ay pwede namang mag-reimburse doon sa mga employers sa Iran. Sila na bahala doon. Problema na nila yun kasi kung mapapansin nyo po sa kontrata sa Department of Migrant Workers at between the employer
the DMW, tapos the foreign employer, palagi pong nakasulat dyan yung solidary liable ang mga parties involved. Foreign employer plus the recruitment agency. So, yung mga OFW natin na nag-aalala, may hindi pambayad na benepisyo, meron pang hindi bayad na sweldo. Huwag nyo pong intindihin yun. Doon pumapasok yung clause na solidary liable ang parties involved dito. Doon kayo sumingil sa recruitment agency. At sila na lang ang maniningil sa employers from the Middle East. Okay. Ayun. Now, the question is, partner, sabi ni Marna Nare, Attorney Bueno, paano kung wala ng agency kasi any agency ay 2 years lang? Paano yung balik manggagawa na may kontrata pa? Kanino kukunin yung sahod? Ganito, umpisa ulit natin ha. Kapag pinauwi ka dito, may kontrata ka, hindi ka pa napasweldo, ang liable dyan yung employer. But considering the fact that there is solidary liability clause doon sa kontrata mo, ang sisingilin mo yung recruitment agency. In the event na wala na yung recruitment agency mo, meron po yung escrow account, no, na kung saan may bond dyan. Ang alam ko ngayon, between 2 or 5 million pesos, meron yung mga recruitment agency. That account or yung bond na yan will answer for all the liabilities of one recruitment agency to those OFW na na-deploy. Dito. Oo, doon kukuhanin yan. So, ano yan, well-prepared contract, and then at the same time, you are protected by labor law. Nandoon lahat yan. Kasi ganito yan, yung solidary liability ng mga parties dito ay it's either nakasaad dyan sa kontrata or nakasaad dyan sa labor law. So, wag mag-alala yung mga OFW because you are well protected by law, by particularly in this case, the labor law. Ito naman, partner, ay wag naman harit manwari mangyari na sa ganung punto, no, na mandatory. Binibigay lang natin yung pwedeng maging partner scenario, no. Pero that is going to be the situation. Pero ito naman kung ito yung mga lugar lamang na maapektuhan, partner. Yung nanganganib ng buhay nila, katulad yan kanina may nabasa ako sa Qatar ba yan? O tuloy-tuloy daw ang bomba. Pag ganun, kung ako yun, mandatory repatriation ko yun. Kaysa na may mamatay dyan, masisisi ako. Kung ako yung leader, mandatory, wag kayong tumanggi. Kasi may tulong naman kayong tatanggapin sa gobyerno. Paano yung dadaanan nila, partner? Yung dadaanan nila yan, just in case byland yan, kasi nga sarado yung airspace. No? Ang United Nations Security Council will now coordinate with these countries involved in the war. May dadaan dito na mga civilian, mga OFW yan. Walang gagalaw dyan. Walang magpapalipad ng missiles dito sa area na to. That is part of the United Nations Charter. Na hindi mo dapat idadamay ang mga civilian katulad niyang mga nagre-repatriation na. So walang gagalaw sa kanila. Kung talagang strictly susunod lahat yan, at alam ko naman susunod, otherwise there will be economic sanctions against these countries who will not abide by the UN Charter. Partner, nakakalungkot lang kung sakali. Pero wag naman sana umabot sa ganun, attorney. Wag naman sana, pero mukhang matigas ang ulo ng Iran at saka Amerika. Alam mo, sa totoo lang, recently, ayon sa mga nabalita ko sa international newspaper, sa online, ang Russia at China ay pumapayag na maglabas ng resolusyon itong 5 permanent members of the United Nations Security Council na sa Russia at itong China and even France ay pumapayag sila na mag-issue ng ceasefire order. The problem is that may objection coming from the United States and United Kingdom. Yun ang problema pag nagkaroon ng objection. So, mangyayari dito parang hindi maka-action tuloy ang Security Council na ceasefire tayo. Kasi itong US meron tong ibang agenda. Yun ang problema. Pero ang Russia at China gusto nila itigil. Attorney Bueno,
low and beyond. Learn the law, know your